Bonbon, welcome back. Gamer ka na ulit pala. Hindi Lalaro ka pa. na ng mga totoong games. Uy, di mo sure. Ang balita, nag-post ka dun sa GC Bumili ka ng Pokemon, ano yun? Fire Red, tsaka Fire Red. Leaf Green. Napuyat ako kagabi sa Fire Red. Kamusta? Okay naman. Ano, masaya. Parang nostalgic. Kasi yun talaga yung unang Pokemon na nilaro ko. Way, way back. 2014. Sa Mm. college pa ako, tapos naka-emulator. Iba yung feeling pag sa Switch siya nilaro. Oh, saya naman. Anong context nun? Anong origin story nun na naisipan mo Mag. magbuhayin yung Switch mo? Or laruin ulit? Nakita ko kasi na ipoport yung Leaf Green tsaka Fire Red sa Switch. Kaya naisipan ko siyang bilhin para malaro ulit. Ilang beses ko rin kasi tinapos yun nung college ako. Tapos hanggang ngayon, kabisado ko pa rin yung pupuntahan. Wow. Yun ba yung Fire Red ba yung pinakauna sa, sa Game Boy? Hindi ako Yun. well-versed sa Pokemon eh. So, hindi ko sure. Sino yung dun? Sino yung... Starter? Ah, Squirtle, Bulbasaur, tsaka Charmander. Charmander ba? Charmander. Hindi, kasi nabasa ko sa GC, pag Charmander daw yung starting mo, red flag ka eh. So, nag-Squirtle ako. Yun yata yung una. Yun, nalaro ko din dati sa Game Boy yun, pero parang hindi ko natapos kasi parang na-stuck ako dun sa Sa Saan? Snorlax ba yun? Yung kailangan ng flute. Hindi ko alam yung gagawin. Ah, Yun yun, di ba? Yun yung may Snorlax, di ba? Na oo. nakaharang. Di ko alam kung makukuha mo yung skill na yun sa gym leader eh. Pero basta mahanap mo lang din siya doon. At least nakakuha ko ng Pikachu kagabi bago ako matulog. Wala rin ako dyan. Hindi rin ako well-versed yun. Pero, um, masaya ako para dun sa mga fans ng Pokemon, lalo na sila Master RCB, sila Grim, yan, sila Duke, sila Silbs. Hmm. Kasi parang kagabi ba yun, may in-announce na bagong Gen, Gen 10. Pokemon Wind and Waves. Oo. Yun. Tapos yung isang Pokemon, kamukha ni Bobby D. Kaya alam si Bobby D, yung sa Dragon Ball. yung, yung bumuhay kay Majin Buu. Malaki yung mata. Pero hindi pa pinakita yung yung evolution form, di ba? Parang yung pinaka, lang nila, based form lang. Yun lang yun, di ba? Parang hindi pa. Pero sa group ng Pokemon, may mga nakikita na ako nagtitiuray sa mga naggagawa ng fan art ko ano yung evolved form. Hmm. So, yun. Yun yung maganda sa Pokemon no? Bilang outsider na hindi naman din well-versed sa Pokemon. Parang yun yung pinaka isang pull ng Pokemon game is yung anticipation kung ano yung magiging evolution ng isang Pokemon. Mm. Parang kung ano yung magiging itsura niya, ganyan. Anong favorite mo na Pokemon and yung evolve form niya? Snorlax. May evolve, nag-evolve ba yun? Parang hindi eh, sa Hindi, di ba pagkakaalala ko. parang yun, gano'n na siya? Paki-correct na lang kami. Visual fan lang po ako. Ano kaya Snorlax. evolution, papayat siya, no? Tsaka, naalala mo yung Jollibee collab sa Pokemon nung nakaraan? Ah, Nakailang burger ako para makakuha ng Snorlax. Tapos finally, 2 Snorlax yung nakuha ko. lala. Yan yung nag-PM ka sa akin, di ba, na parang, Lods, nag-ano ka ba? Ano ba? Oo. Oh. Alam mo yung umay na kami sa Jollibee sa bahay kasi Mm. siguro ilang orders na tapos puro Pichu, Pikachu, yung mga ganon. Mm. Tapos parang susugal na ako, papa-order ko na sa mga nasa malalayong lugar para ibang branch. Ah. Tapos nagdasal ako one last time before ako mag-place ng Nagdasal order ka. dito sa amin. Dinamay mo pa si Papa Jesus. At least, 2 Snorlax. Hindi ko Lala. na makita dito eh. Basta nandyan siya sa, ko, nilagay ko dyan sa mga libro. Masaya naman. Saya. Saya nung gacha. Mm. Umay lang Par- sa, parte sa talaga ng Jollibee. problema. Maliban sa Pokemon, syempre yung usual na go-to is Valorant. Valorant ka pa rin naman, di ba? Right?
Ah, Tuloy-tuloy pa rin. Ako kasi nag-Valorant ako kasi pinalitan ko yung may pinalitan ako na part dito sa PC ko dahil for context, kung hindi kayo familiar, sira yung PC ko before, hindi ako nakakapag-render, hindi ako nakakapag-upload. Ang totoong nangyari nun is nung mga unang panahon, si Bonbon yung tumulong sa akin tapos biglang nag-shift kay Norvin, sila yung nag-upload dun sa YouTube. Kasi nga hindi ako makapag-render, hindi ako yung parang nakokorrupt siya dahil I think baka may bad sector yung yung hard drive ko. mm. Tapos nung nagkaroon ako ng budget, siguro itong mga last few months, or last month yata yun, naglagay ako ng yung MV2, ano yun? NVMe? Yun, NVMe, ganyan. Oo. Naglagay ako nun. Tapos tinanggal ko muna yung hard drive ko na sira, hindi ko muna inayos. Yun lang muna yung gamit ko. Yun, nakakapag na ako, maayos na. Kasi ang problema ko before, maliban dun sa pag-upload tsaka pag-render, yung PC ko, kapag binuksan mo, pag nagbo-boot siya, binabasa niya yung yung parang reading drive, ganyan, ganyan. Tapos parang may counter. Tapos ang tagal, nag-aalat ako ng halos 1 hour to 2 hours maximum para, kung mag-record ako, bubuksan ko yung PC. Nag-a-advance ako, tapos bubuksan ko siya para mag-load, para pag mag-record na tayo or may gagawin na ako, nakaboot na siya. Tanga na, sobrang lala. Pero ngayon, maayos na siya. And nakakapag, ako na yung gumagawa ng pag-upload, pag-download, etc. And syempre, sinubukan ko din. Nag-download ako ng Valorant. Parang pang tanggal umay na lang yung time na naglalaro ako ng Silent Hill. Alam mo yung Valorant is kahit hindi or before na addict kasi ako noon, tapos ngayon parang sinubukan ko lang din ulit. Masaya rin talaga kasi talaga siya eh. Yung I think yung gunplay tsaka yung feeling ng lalo na kapag pag yung feeling mong magaling ka, nakaka-addict siya. Pero ang nakakainis din pag yung OLEDs ka, ang dami kasing kanto lods. Hindi siya run and gun eh. Hindi mo siya pwedeng laruin ng parang Overwatch na yung parang as an outsider, hindi rin naman expert sa ganong klase mga games, no. Pag kino-compare ko yung Valorant sa Overwatch. Yung Overwatch kasi nung naglaro din kami dati. Parang hindi ko kailangan precise yung tutok ko. Minsan parang tumututok-tutok lang ako ng baril, rat-rat lang ng rat-rat. Tapos may chance na nakakapatay ako. Dito sa Valorant, kailangan precise, hindi ka pwedeng rumatrat kasi kailangan pitik-pitik lang kasi nag-i-spray yung baril mo. Tapos may mga kanto-kanto na hindi ka pwedeng basta-basta tumatakbo. Kailangan magwo-walk ka kasi maririnig yung footsteps mo. Doon ako naiinis naman sa Valorant, yung kunwari may gagawin ka, may pupuntahan ka, tapos may nakaabang sa mo. Kasi nung kabataan namin, Lord, sa counter, inaasar namin yung gano'n. Itong abangers, ang puta. Tapos gagamitin mo yung di ba, gagamitin mo yung word na, sorry kasi, parang baka offensive. Bakla ang puta, abangers, yung gano'n. Oo. Ganun yung kultura before sa counter. So parang, pag ngayon inaano ko sa Valorant, na-activate yung inis ko. Tangan nito, abangers, ang puta, yung gano'n. Pero ganun yung game right? Tama ba? Yung parang, abangers talaga yung mga tao kasi kanto-kanto siya. Hindi ka pwede yung basta-basta magpipik. Tapos titignan mo yung bawat kanto bago ka dumiretso kasi baka may nakaabang doon. Yun yung parang mag-clear ka. So, kailangan mo siyang i-clear bawat kanto. Kasi, although may mga sa high elo daw, hindi pa naman ako nakakarating doon, pero pag mga matataas na rank, hindi na uso yung ganon, yung parang nagka-rat, nagka-crouch. Iba yung gameplay nila. Siguro kasi nasa lower rank tayo. Kaya kung saan makakapatay, saan makaka-take up ng space. Hindi rin ako magaling mag-Valorant. Ang hirap lang din bilang siguro kung matagal ka kung ikaw natagal ka nang naglalaro ng Valorant. Or yung mga ibang tao din. Tapos ako na bumalik na maglalaro ng Valorant. Nakakainis kapag di mo na alam kung saan ka pupunta dahil ang daming skills ang puta. Yung parang tanginang yung Dapat may mga smoke, may mga smoke, merong yung parang yung kunwari kung si Phoenix kayo, merong wall na ang daming nangyayari. Tapos syempre may din ang tawag dito. Conforme sa skill mo kasi nung naglaro ako tapos bagong account, limited lang yung hero ba yung tawag doon? Yung character na pwede mong, yung agent na pwede mong gamitin.
So nag-ano lang ako, nag-Phoenix lang ako. Pero ang masasabi ko lang siguro parang pinaka-positive nung naramdaman ko nung bumalik ako sa Valorant, yung player feedback talaga. Good shit. Yung Mm. feeling kapag yung tumatama yung bala mo, pag nakakapag-headshot ka, yung tunog, yung matining na tung, yung parang ganun. Lalo pag isang tap lang, tung, putang, ano sarap eh. Lalo pag yung alam mo yung Desert Eagle ba yung pangalan? Yun kasi yung favorite ko pag yung first round, binibili ko yun. Di Sheriff ba meron, or yung classic Ghost? di ba Ghost yung parang may silencer, tama ba? Yung Ah, chuk 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 chuk. Yung isa yung oo. parang Desert Eagle lang, chung, Sheriff. chung. Ayun, Sheriff. Sheriff. Kaya yun naman yun, kasi dati idol ko si Tens. Mahilig siya Okay. mag-ganun, tapos yung pag nag-headshot siya, ang sarap ng feeling kapag nakaka-headshot ako, nakaganon lang ako eh. Feeling ako si Tens eh. Oy, speaking of tens, Okay. nag-stream na siya ulit ng Valorant. Pwede ba akong mag-share at saka magtanong sa'yo? Kasi Oh, alam ko tinanong ko na sa ito nung ano sa offline, pero nalungkot ka ba o meron ka ba mga kilala na nalungkot dun sa breakup ni Tens tsaka ni Kaide? meron akong mga kilalang nalungkot. Kasi parang nung starting kasi sila yung ideal couple ng mga Gen Z eh. Gen Z gamers. Kasi 'di ba parang wala pa yatang 1 year, nag-live-in sila, then si Kaide, nagka-cancer, sinuportahan siya ni Tens, tapos si Kaide, nung bumagsak yung career ni Tens sa CS, lumipat siya ng Valo, nandun siya. Alam mo yung ano, tapos di ba engaged na rin sila after Mm. 6 years or 5 years? Kasi alam ko nag-propose na si Tens kay Kaide. So, in an ideal world, yun yung ideal relationship ng mga Gen Z ngayon. Lalo Mm. mga gamer couples. Kasi yung mga stream nila sa Twitch, lagi silang magkalaro lagi eh. Tapos nagsisigawan sila. Basta, it's sad, pero di ko alam. Pwede ko bang i-chismis dito yun? Pwede, ano yun? Di ko alam kung confirm eh, pero may third party daw si Kylie. Alam mo, Pakicorrect na lang kami sa mga audience ha. nakikita ko rin yan sa ano, Sa nakikita ko rin TikTok. yan sa Twitter. Meron daw. Kaya nga Yung, parang, oh, yung parang malaki yung katawan, macho-macho. di ko maalala kung kakilala rin nila yun. Kasi di ba yung mga streamers, may common house sila dun sa ibang bansa. Mm. Tapos parang cohabitation, something like that. So di ko alam. Ang inaasar lang ng mga tao ngayon, parang nag-enter na ng I miss her era si Tens. Kasi feeling na ng fans, hindi mutual yung breakup. Tapos ang galing niya talaga mag-Valo ngayon. Talagang parang baka pwede na siya bumalik sa pro scene ulit. May buff. Lala kasi usually kasi ewan ko kung familiar ka dito sa sa meta na to. Pag meron kasing meme rin sa TikTok or sa Twitter na kapag yung lalaki galing sa breakup tapos sinasabi ng mga gym bros na let's come on here bro, parang magji-gym nga para magpa better ng sarili, parang ganyan. Oo. Tapos si Tans naman hindi siya sa gym, sa Valorant siya na parang naghahapit na parang babalik dun sa era niya. Pero Lods, alam ko kinlaro rin naman yan ni Tens dun sa tweet na yun na parang sabi niya that, it's weird that you're parang trying to fabricate a story about our breakup, parang something na ganun. Pero syempre kasi PR trained rin naman yung mga tao na to. Hindi, I don't think Oo na naman. parang makukuha natin yung totoong story regardless kung totoong may third party o Oo. wala. Ang ayoko lang, ang hindi ko lang minsan na-enjoy sa mga gantong klaseng breakup na celebrity, lalo na sa gaming industry, is nawe-weaponize din siya palagi. Kasi, kunwari, nagkataon na after ng breakup ni Tens tsaka ni Kaide, nag-break din si Sakura tsaka si Jason Dawin. Si Familiar ka ba doon? Sakura yung kapatid ni Kaide? Oh, ni Kaide. Oo, oo. Tapos si Jason Dawin yung sikat na Twitch streamer din yata, Oo. parang ganyan. Tapos parang ang nagiging narrative is, ewan ko, parang di ko alam kung sexist to or ano, pero parang ang nagiging narrative is, yung babae kakapit sa sikat na streamer, tapos kapag nakuha na, pag nagkaroon na ng sariling pangalan, iiwan yung Yeah. lalaki. Kasi, Oo. let's be honest, hindi naman din sikat si Kaide kung hindi sila Walang couple ni tense. Tens eh. Mm. Same rin naman kay Sakura eh.
Pero doon after nung let's say yung nagkaroon na siya ng ano ng let's say ang tawag dito dahil dun sa relationship nila, let's say nagkaroon siya ng ano ng pangalan. Pero after nun na-build rin naman na rin niya, I think, yung sarili niyang brand ni Kaide tsaka nung Mm. kapatid niya. But then again, hindi rin natin pwedeng i-deny yung katotohanan na hindi rin naman talaga natin makakilala si Kaide dahil doon sa relationship nila ni Tense. Lalo na yung kasikatan ng Valorant, yung Prime Tense sa ano yung pangalan ng team nila yun? Sentinels? Sa Sentinels, 'di ba? Sobrang sikat ni Tense noon. Pero yun lang yung ano, parang Anyways, dati buhay dati naman nung nila yun. buhay din naman nila yun. Dati nga nangarap ako noon eh. Yung ano yung medyo nakaka-cringe yung alalahanan kasi may era din ako na parang super simp ko. Simp ako na kay Amara. Di ba parang ewan ko, kilala mo si Amara. Si Amara kilala ko siya. nag-i-stream ng Valorant. Tapos parang ini-imagine ko, bukin ng ina magpa-practice ako, magiging magaling ako ng Valorant. Tapos ako yung magiging parang tense ng Pilipino. Ang corny ang puta, nakakainis kapag iniisip ko. Simp. Gagi. Simp na simp eh. In-invite ko pa ngayon sa pod kasi nakausap ko yun sa PM eh. Talaga? Nahihintay ko siya sa podcast tapos nag-G siya. Pero siguro parang sabi niya sa akin, wag mo akong i-PM dito sa wag mo akong i-PM sa page kasi parang natatabunan siya ng mga PM. PM mo ako dito binigay niya yung personal account niya. Kaso nag-PM naman ako doon. Feeling ko napunta rin sa message request. Siyempre kung di kami friends or di kami naka-follow sa isa't isa, parang di rin niya makikita. Pero yun, doon na natapos yung Dapat kasi convo. in-add friend mo. Ayokong nadala ako dyan, Lod, sa yung mga ganyan kasi yung add friend, nagiging follow ng puta, yung parang pag in-add friend mo siya, tapos lalabas na siya dun sa newsfeed mo, yung parang yung personal account niya. Tapos pag pinunta mo yung profile niya, ba't hindi naman kami friends pero nakikita ko yung mga post. Yung pala parang, nagiging followed pala yon kapag hindi in-accept. Ewan ko kung by default ng Facebook, kapag nag-add ka ng tao tapos hindi in-accept, magiging followed siya. Hindi ko alam. So, hindi ko na inano yun. Okay. Tapos na-realize ko na hindi siya maganda. Kaya, na yung era ko na ganun. Sim kay Amara. Sim kay Amara. Anyway, maliban sa ako na pagiging simp, meron din tayong mga simp sa Patreons. Na joke lang. Joke lang. Maraming salamat sa suporta nyo, guys. Alam ko parang ewan ko, baka sa personal ko lang din na syempre iba yung usapan kapag financial pero hindi kayo nagsawang suportahan yung TGS financially. So shoutout sa ating mga Patreon subscribers at ating mga executive producers na sila Sans, Lance, Mark Divina Gracia, Yvette Suzanne Silvilla ng The Ara Channel, si Kuya G at si Admiral RD Casimiro. And kapag nakasubscribe kayo sa Patreon, may iba't ibang perks doon, sa iba't ibang tier level. Meron tayong yung sa BBS with Norvin and Yvette. Live podcast recording to sa Discord pero yung VOD niya exclusive sa Patreon. Meron din tayong naka-game access, $2 tier level. Meron dong mga Metaphor, Alan Wake, Hogwarts Legacy, Lies of P, Elden Ring, etc. So check nyo lang yan, patreon.com/thegameslog show kung trip nyong i-check at kung na-enjoy nyo yung content na ginagawa namin. Etong pag-uusapan natin ngayon Bonbon, hindi ko alam kung paano magiging takbo nito, pero merong theme dito and meron akong parang gusto ring malaman, lalo na't hindi naman ako target audience ng live service games. di rin ako. Sino ba yun? Di ako part ng problema. Magbabato ako dito ng mga talking points and at the end of those talking points, itong mga talking points na to, meron akong gustong i-discuss about it. Umpisahan ko muna dito sa High Guard. Yung High Guard kasi, para magbigay lang ako ng mabilis na context base sa kapiranggot na na-research ko. Yung High Guard is, if I remember it correctly, isa sa mga nadismaya ako dun sa The Game Awards.
Mhm. last year. Sa The Game Awards kasi maliban din sa mga awards na binibigay din sa mga games, no. Syempre may mga reveals doon. And meron doon yung mga world premiere, yung mga trailer, ganyan-ganyan. And last year sa The Game Awards, High Guard yung last na pinakita. Mm. Meron pang parang pa-intro si Jeff Keighley, ganyan-ganyan. Syempre ma-hype ka. Tapos ako and siguro yung I would assume yung iba din nadismaya na ano to High Guard ganyan. Kasi usually yung mga big reveal yung nilalagay doon sa part na yun. Imagine mo parang prime time bida na parang maglalagay ka ng sikat na palabas doon. And usually yung mga last na nire-reveal doon sa The Game Awards is syempre yung alam natin na ma-hype tayo, and I don't think na nagkaroon ng ganong kalaking reception, parang more on confusion and siguro curiosity. Ano tong game na to? Bakit ito yung nilagay ni Jeff Keighley as last reveal? Napanood mo ba yan? Yung trailer na yan? Sinubukan mo bang i-check yung yung unang reveal ng High Guard? Bigyan kita ng ng context about it. Hindi rin appealing talaga. Kasi parang Ang kasi tawag nito, parang go. hindi ko kasi maalala kung nanood ako ng TGA last year eh. Pero sure ako nanood ako. Tapos hindi siya nag-stick sa memory ko itong High Guard. Kaya nga nung sinend mo siya sa akin, tinanong kita, ano tong High Guard? Okay, go on. Kinat off lang kita. Hindi tama. I mean, feeling ko kahit hindi naman ako yung target ng mga live service games o ng mga multiplayer, kaya ko maging objective para doon sa opinion ko na, okay, interesting to ah. Example, mamaya meron tayong i-discuss yung ang tawag dito, Horizon Hunters Gathering. For me, nung pinanood ko siya, medyo interesting to ah. Parang ganyan. Pero itong High Guard, hindi ako nakamdam ng ganun. Parang nadismaya pa ako. And yung dagdag pa sa dismaya is kasi late siya, nilagay siya dun sa slot ng last reveal ng The Game Awards. Tapos, para dagdag rin natin ng context kasi dito sa High Guard na to, mga former Respawn Entertainment veterans yung part nung team, nung devs. Kung di kayo familiar sa Respawn Entertainment, I think Titanfall, Apex Legends. Apex. So well received din talaga ng mga na mga games. Tapos ang nangyari din dito is hindi naging okay yung reception. Nag-peak yung game ng 100k concurrent. Alam mo, tangent lang, no? Na-enjoy ako ngayon na mag-research kasi maganda siyang parang barometer or parang litmus test kung anong term ba doon, na malaman mo kung successful yung isang game sa release niya. Chine-check ko ngayon yung concurrent players sa Steam. Kasi 'di ba ma-PS ako? Wala naman ganun sa PS eh. Kadalasan ang announcement sa PlayStation is kung gaano karami yung nabenta na game. Kunwari, 1 million copies sold, ganyan. Sa Steam kasi guys, makikita mo kagad kung ilan yung active Yes. players. Tapos makikita, may stats din doon kung ilan yung pinaka-numbers ng peak niya. Kasi tong High Guard, nung nirelease siya, 100k. Tapos biglang bumagsak siya kagad. Yung player. So, makikita mo kagad na, ibig sabihin, hindi nag-enjoy yung mga gamers. Kumbaga, na-curious, tinest, tapos binitawan. Kaya, na-enjoy ko ngayon tignan yung sa Steam, ang tawag doon, Steam stats ba yung tawag? Doon sa may kita yung, yung number ng players. And then, after ilang kaka-release pa lang niya, nagkaroon ng layoffs, Lods. Parang 3 weeks pa lang upon release, nagkaroon ng layoffs, nagtanggal ng mga tao. Tapos, another context is, meta score niya is 63. And yung user score is 2.6. Sobrang baba talaga. Anong thoughts mo dito? Sinubukan mo ba tignan yung gameplay? Kasi dinownload ko siya pero hindi ako nagkaroon talaga ng... Alam mo yung dinownload ko lang siya kasi sabi mo sa akin, Lods, gusto mo try nating laruin para at least valid yung opinion natin about dun sa game. Dinownload ko naman talaga siya. Di mo nilaro? Pero hindi ko sinubukan laruin eh. Alam mo yung parang wala talagang drive kasi talaga eh. Feeling ko, gets ko yung mga nag-try tapos biglang nawala. Kasi ganun lang din ginawa ko. Ginawa mo ba siya? Tanay mo ba siya?
Tinry ko, nilaro ko siya. Tinapos ko yung tutorial. Hanggang dun lang. Tapos di ko na tinuloy. Kasi, para siyang mash-up ng mga mash-up no? Para siyang pakbet ng mga existing games na FPS na may hero shooter. May Okay. may element siya ng Overwatch. Tsaka may isa pang sinabi yung kasama ko dito maglaro, hindi ko lang maalala. Mm. Pero largely Apex Legends siya. Kaso yung pagka FPS niya, yun yung hindi niya kinuha sa Apex Legends. Kasi kapag nilaro mo siya, Lods, ganto-ganto yung camera. Di Mm. ko alam kung mai-imagine mo pero pag kasi FPS, tas magalaw yung perspective mo, lalo kung may diferensya ka sa mata, may Mm. hilo ka talaga eh. Hilong-hilo ako nung nilaro ko siya. Kaya Tulala. di ko na tinry. Graphics-wise, maganda. Pero yung Okay. tech side, naasar ako kasi kinalikot ko yung PC ko nun eh. Kailangan Mm. kasi enabled yung sa BIOS yun eh, yung parang naka-on yung anti-cheat kineme. So, nag-edit pa ako ng BIOS permissions before ko siya malaro totally. May ganun siya. Okay. Unlike dun sa mga existing na shooter games na wala nang unnecessary step na ganun, built-in na agad yung anti-cheat engine niya. Tapos, gameplay, wala eh, same lang sa mga existing eh. And, Paano ba yung flow na ito? Kasi parang may napakinggan ako, correct mo na lang ako na, may napakinggan din ako na ang flow niya is parang may patay na oras na kunwari, di ko alam parang 2 minutes, magbe-build ka ng fortress, magkukuha ng mga items, tapos biglang, magmamain ka, gago. Ano tingnan, nga siya? kwento mo nga yung ano, yung parang, yung pacing niya, bago yung actual gunplay na magbabarilan kayo, magpapatayan kayo. Kasi may ganun daw eh, meron pang magbibuild, may hordes ba to? Hindi ko alam eh. Parang hindi siya yung literal na pagka-start ng match, barilan ka agad. Hindi. Hanggang ngayon, actually, nung tinry ko siya, di ko rin na-gets anong gagawin dun eh. Gets mo ba yun? Pwede bang sabihin yun? Hindi siya straightforward na kung ano yung ginagawa sa mga shooter games na Mm. nasa lobby kayo, paglabas, dire-diretso na. Yung parang sa Overwatch, Rivals, ganun. Oo. Di ko gets kasi yung sa tutorial niya, kailangan mong bumili ng gun, kailangan mong basagin yung pader, tapos may ultimate ka din, tapos kailangan mo mag-mine para magkapera ka. Mm. Tapos pala, may mechanic doon na yung character mo, pwede magkaroon ng sasakyan, pet, kabayo. Okay. Ayun, yun lang yung cute. Pero gameplay-wise, wala akong nagets. pero, Mm. pero yung galaw niya, parang Apex. Nakakahilo talaga. Idagdag nyo lang yung sa FPS na perspective na gumaganon-ganon yung hawak nyo. Yun ba yung sinasabi mo sa akin na ano, yung sa Apex ba yun or sa Rainbow Six? Diba usually kapag magpipick ka, kasama Yung, yung sidestep yung katawan mo. Tapos hindi to literal na yung ulo mo lang yung yun, sisilip. yun yung meme sa yung Rainbow Six Siege. Kaya hindi ko rin nilalaro yun. Mm. Tsaka mas batak yung mga tao dyan. Ay, sorry sa mga fans pero comment ko lang yun. Ang weird nga nun, pero ala, Alam mo sige go. yung feeling na nung natapos ko yung tutorial, wala siyang hook. Na parang, Oh, bakit yan, gets ko ako, yan. excuse me, ba't ako mag-queue? Parang hindi straightforward yung gagawin ko. Eh kung gusto ko lang naman ng shooter games, may Overwatch naman ako, may Rivals, may Valorant na. So, there's no need. Tapos kung gusto ko ng parang ganong Apex, di mag-Apex Legends na lang ako. Mm. Ewan ko, baka may same sentiment sa akin, pero wala. Hindi talaga ako na, inan-install ko agad after 30 minutes. Uninstall agad. Oo, Kasama ka agad, kabilang ka na dun sa data na, na sumubok, tapos biglang oo, nawala. biglang nawala. Pero sa kabilang banda, Lods, dagdagan natin Oh, ng context to, no? Kasi, yung curiosity, yung hype, yung conversation about it, I think malaking chunk nun is dahil doon sa naging main reveal siya sa The Game Awards. mm, And
yung some can argue na si Jeff Keighley yung pang pinaka-head nung The Game Awards is talagang gamer rin talaga siya and siya yung may power to choose ng ganyan-ganyan na kung sino yung ilalagay dito, sino yung main reveal. Pero sa kabilang banda, meron din argument na bayad ba to? Binabayaran ba si Jeff Keighley para kunin yung spot kung saan sila main reveal or si Jeff Keighley lang din mismo yung nagde-decide kung sino yung game doon. I would say, ako, ang theory ko is combination siya. Parang pwede yung mga developers or mga publishers to buy a spot pero si Jeff Keighley pa rin yung magde-decide. Siguro kailangan niyang itry, tignan yung trailer, kailangan niyang itry yung game kung, okay, goods tong game na to, okay siyang ilagay sa spot na to. Pero I think, kapag hindi ko alam kung required din yung mga gantong bodies to declare na okay, ito sponsored. Kasi makikita, pag nanonood tayo ng The Game Awards, alam natin kung ano yung sponsor doon sa hindi, di ba? Kasi syempre mga products na, kunwari Nvidia, ganyan, tapos may mga ibang Gillette, yung basta may mga commercial talaga siya. Pero itong mga reveal na to, yun yung hindi ko alam kung nagbabayad ba sila ng spot para okay, ito yung ito yung gusto kong portion ng The Game Awards, dito nyo ako i-reveal. Same din Lord sa kunwari kung familiar ka kung napapansin mo sa mga grocery store, may ibang bayad pala yun kapag eye level nakalagay yung item versus kapag nasa baba siya or nasa taas. Kasi syempre, logic is kapag eye level nakalagay yung item mo, mas madaling makita ng tao at mas malaki yung chance na dadamputin nila yon versus kapag yung nasa baba siya, hindi mo agad mapapansin. So ikaw bilang ako rin wala rin naman akong idea. Anong thoughts mo dito? Sa tingin mo ba nagbayad tong developers ng Highguard para kunin yung spot na yon or decision lang talaga ni Jeff Keighley, talagang may nakita siya dito sa game tapos nilagay niya dito sa main reveal? Kasi Lods, feeling ko malaking part rin talaga kung bakit alam mo yun yung parang masyadong nagkaroon ng curiosity tapos parang hype tapos biglang pangit naman pala. O hindi naman talaga maganda. Hindi ko alam kung tamang sabihin to. Pero baka nakita niya yung Concord dito sa Highguard. Ewan ko, hindi naman kasi ako familiar dyan sa, hindi ako ganun ka-well-versed sa ganap ng PGA kay Jeff Keighley. Pero malamang combination to ng paid promotion. Siguro nag-expect din yung devs netong kasi 'di ba galing sila ng Titanfall tsaka Apex Legends. So baka may certain expectation sila na i-embrace din ng gamers kasi nga yung mechanics ng game nila doon din halos lahat galing. Parang mash up lang din siya ng existing na successful titles na nila. Which is mali sila. And dagdag ko din sa discussion natin, syempre may mga naglabasan na article, mga interviews. Original plan pala na itong game is Shadow Drop. Ngayon syempre, hindi na natin, ewan ko depende, minsan kasi ang hirap din malaman kung sino yung papaniwalaan natin dun sa mga statement nila. And kung merong NDA na, kunwari yung regarding dun sa kung paid ba yung slot na yon. Pero ang sabi ng ibang mga devs ay Shadow Drop yung plano ng game and ang plano nila. And I think mas less yung blow sa game kung Shadow Drop siya. Walang na-create na hype or unrealistic expectation. Kasi ang expectation, ako kahit di ako gamer, ang expectation ko is na-reveal yung slot na ito, yung reveal sa last, ito yung last reveal, ito yung main reveal sa TGA. There's something about it. So curious ako, parang ganyan. Pero, kung Shadow Drop siya, ano ba yung mga latest na Shadow Drop na naging successful? Yung Marvel Rivals ba? Shadow Drop ba yun? Di ko alam eh. I think yung... Pagkakaalala ko, in-announce yun eh. Yung Rivals. So may hype din siya. May hype. Oo, may hype. Leading to it, 6 months. Parang inaabangan na rin namin. I mean, ng mga kilala ko, alam na rin siya. Hindi siya Shadow Drop. Ang pinaka-take ko, Lods, is kung sakaling
walang curiosity, hindi siya na-reveal sa TGA, tapos shadow drop. Parang mas magiging, I think mas magiging forgiving yung yung mga tao. And siguro natural death yung mangyayari Mm. doon sa game na parang okay, pangit siya. Hindi ko lalaroin. Pero ang nangyari kasi sa High Guard, I'm not sure, hindi ko siya nalagay sa notes natin, pero pag binabasa ko yung Twitter, ang kultura kasi sa Steam, you can correct me kung mali ako and kung hindi tama yung ano ko. Ang kultura kasi sa Steam, may positive tsaka negative, parang double-edged sword siya na pwedeng gamitin yung review para malaman natin kung maganda yung game o hindi. Kaso minsan nawe-weaponize kasi yung review para mag-review bomb. And I think eto na-review, quote-unquote na-review bomb din to, regardless kung accurate or hindi. Parang ang latest hindi naman latest, pero ang daming negative nito. And I think yung iba naman valid rin naman talaga siya. Kung pangit talaga kasi hindi ko rin talaga ito lalaroin eh. Pero sa kabilang banda, gaano ka-accurate yung data na kapag nag-review bomb doon sa game is totoong pangit talaga siya. Ano, tawag yan? Actually, dahil sinabi mo, chinek ko right now kung ano yung status niya sa Steam. So, mixed reviews siya. Tapos kapag binabasa mo naman yung negative reviews, hindi naman yata siya review bomb ng negative kasi sobrang detailed ng mga sinasabi nila. Yung iba, server issue. Yung iba naman sa gameplay mechanics, di nila na-enjoy. Alam mo yung halo-halo, which is, I think, valid naman lahat. Wala naman yung parang, Hindi siya makakategorize as yung review bomb na ayoko yung character nito. I-negative review ko. So talagang pangit overall talaga yung game kaya naging mixed review siya. To be fair naman kapag mga nag-iiwan ng gantong feedback sa Steam, mostly naman mga nakapag-put in 10 hours or more than na sila before sila mag-review. Kasi yung iba naman sinasabi nga nila na enjoy nila pero may gantong kulang, Issue. may gantong issue. Ayun. Sa tingin mo makakabangon pa to? Meron bang pwedeng gawin tong game na to para makabangon? Wala na, nag-lay off na sila ng devs eh. Paano nila gagawin yun ng bebente lang sila? Siguro, depende. I think kung may budget sila enough to bounce back. Kasi I think, parang may backer yata ng Tencent to eh. Baka may pera. Ha? Tencent? Tencent. Chinese, diba? Mayaman yun eh. Ewan ko. Pero, syempre, kahit naman pangit yung game loads, syempre magbibigay tayo ng opinion doon na hindi mo nagustuhan o ano yung mga bagay na hindi natin trip. Pero ayaw rin naman, I think I would assume sa'yo din, ayaw mo rin naman yung mga ganitong pangyayari, right? Yung mga layoffs. Kasi trabaho yun eh, livelihood ng tao yun. And nakakalungkot din siya pero hindi kasi talaga the market will speak for itself eh kung maganda talaga yung game mo eh. So, balikan natin siguro to kung sakaling sa mga future episodes kung magkakaroon siya ng rebirth or ng hype ulit, kung magbabago man, gaganda pa. Hirap sabihin yan for now eh, pero malay natin. Open lang natin kung sakali. Sana. Pero etong susunod na game, ayaw mamatay. Buhay pa at pumapalag. Nagkaroon ng new update, Overwatch. So, unang nakita ko to kay Edgy Weebs. isa sa mga, ang tawag dito, advocate ng Overwatch na kilala ko na kaibigan ko, Overwatch, si Edgy Weeb, no? So, nagkaroon ng new update. The Reign of Talon has officially begun. Yeah. 2 new heroes over the course of the year. First 5 heroes on Season 1 launch, Feb 10. Ito yung malupit. So, kung hindi ayoko mag-compare pero ganun ko siya sinulat yung parang medyo may comparison. So, as of writing, mayroon siyang 117k players. Sinulat ko to parang several weeks ago. Tapos nag-peak siya ng 165k.
yung ano niya, yung, ewan ko kung update, baka hindi to updated, no? Pero ito yung na sulat ko nung ginawa ko kasi yung ano, yung, ang tawag dito, yung show notes. Pero yun, makikita mo yung peak ng ano, again, yung shinare ko kanina dun sa Steam, ano, stats. Makikita mo, kunwari, from last month, ganito yung player, tapos biglang talagang pumalo siya. So, anong thoughts mo dito? Isa ka ba sa mga bumalik sa Overwatch to play this game again dahil sa bagong update? Alam mo ba, nung after ng update na yan, nagsa-server crash kami sa Overwatch. Bigla kaming tinatapon sa, kunwari in-game, biglang magsasarado Mm. yung server sa sobrang daming players. Oh my Hindi God. kinakaya ng existing na servers ng Overwatch. Medyo funny lang kasi 'di ba from Overwatch naging Overwatch 2 tapos ngayon dinrop na nila yung 2 Overwatch na ulit. Mm. Pero I think mas maganda, parang as an outsider, mas magandang branding yun kaysa yung yung May 2. Overwatch. O yung Ako Overwatch lang. Parang, isang example, I'm not sure kung familiar ka. Hindi ko rin naman ito nalaro, pero naririnig ko. Kunwari yung Destiny. Destiny 1, Destiny 2. Parang mas okay na lang na Destiny na lang siya. kaya nga Kasi imagine mo kunwari Fortnite, magkakaroon ng Fortnite 2, parang hindi siya maganda. Ang ginagawa na lang sa Fortnite is, okay, Fortnite ka lang, tapos update lang tayo ng update. Pagandahin yun lang nga, natin ng paganda. yun nga Pagandahin. dapat feeling Diba? ko nagbabagong buhay yung Blizzard kasi etong update nila may kasama rin kasing additional heroes na sobrang ganda in terms of design, gameplay, lalo yung jetpack cat. Nakita mo ba yun? Lumilipad na pusa. Healer yun, healer. Tapos, alam ko, binalik nila yung 6v6 eh. Yung parang sa original talaga na Overwatch. Mm. Ay, Ang maganda dito, 'di ba maglalabas sila ng bagong hero. So, tama ba nilabas na di ba 5 lang tapos parang 10 heroes yata over the course of the year. Ang Oo. ganun na research ko. Pero yung first batch nila, nilabas na. Nilabas na. Oo. Ang lakas Na, na. na, nalabas na rin ba yung mga ano nila? I think 'di ba bawat hero merong parang meron silang mga Pixar level na mga cinematics na Binalik yun sa Overwatch ngayon. Yung ganun. Mm. Yung parang pwede kang manood kapag idle time mo sa laro. Mm. Tapos yung mga loot boxes, meron na ulit. Di ko So, sure kung nalala ko meron talaga siya, pero sinabi lang sa akin ng mga kalaro ko nga sa Overwatch na meron ulit loot boxes, tapos pwede mong i-claim yun kada game. So, yung nakwento sa akin ni Edgy Wib dati, parang bawat character, alam ko pinanood ko pa nga yata yun nung gumawa kami ng episode, parang bawat character merong yung talagang Pixar level kind of cinematics na each Meron. character. Oo. So, good shit na meron silang ganun. Ang tanong ko sa'yo is, okay, nag-try ka, na-hype ka, bumalik ka, nagstay ka ba? Napabilang ba siya dun sa rotation mo or after trying it, biglang bumalik ka lang din sa Valorant? Di, depende kasi sa mood ko eh. Kapag gusto ko ng fast-paced tracking lang or kapag gusto kong pumatay lang talaga ng tao, magbabalorant ako. Kapag ay hindi pala tao yung sa laro. Pag maglalabas ka ng stress. Pero nasa PC ko pa rin siya. Tapos actually nga, plano ko siyang laruin today after ng recording kung hindi ako mag-rivals before ako mag-Valo. Before ako mag-Pokemon. Daming gagawin. Sulit na sulit yung weekends. Saya. Pero ang gusto kong malaman sa'yo, Lods, is kasi nga hindi magkaiba tayo ng gaming behavior eh. Kaya super curious ako eh. Ang game selection mo ba nagbabase solely sa mood mo or sa panlasa mo for that specific day? Or conforme sa yaya ng kalaro? Pwede bang dalawa? Walang mas matimbang? Talagang dalawa pero, yun? Feeling ko mas matimbang yung depende sa mood ko. Kasi lately kasi medyo na-enjoy ko mag-Valorant kasi yung crispy ng mga one-taps ko recently eh. Oh, may buff.
Lakas mo ah. Hindi kasi, seryoso te. Ilang taon na ako nagba-Valorant. Ngayon lang ako umabot ng 30 frags. Yung talagang 30 yung patay ko sa isang round, tapos nakikerry ko yung team. So parang feeling ko gumagaling naman ako. So kapag gusto ko yung ganong feeling, magba-Valo ako. Pero pag gusto ko ng happy-happy lang, parang run and gun, either Rivals or Overwatch. Tsaka, parang gusto ko bilhin yung Battle Pass ng Overwatch ngayon. Parte ka ng problema. Hoy, ilang ako. Maganda yung Battle Pass nila ngayon. Magandang i-grind. Ano nga, di ko alam kung dahil dumami talaga yung players. Pero nung mga nakaraan, pag nag-queue ka sa Overwatch, mabilis na lang. Unlike nung nag-start kami maglaro nung 2024 yata. Ang tagal maka-queue, lalo sa competitive. Pero ngayon, ang dami ng players. Mabilis na lang. Tapos, sa sobrang dami, tinatapon kami ng server. Biglang magko-close yung game. So, sana pakiayos na, Blizzard. Lala. Sige, go. Sorry. Tropa. Tawag niyan. Ang ganda kasi din ng mga inad nila na heroes. Sobrang, different gameplay tsaka style, pero Overwatch pa rin yung timpla niya. Lalo si Domina. Yun yung again, hindi ako, parang, I don't think na may lisensya ako to provide parang valid opinion, depende sa inyo, no? Pero saglit lang din ako nakapaglaro ng Overwatch. Oh. Pero ang na-enjoy ko dito is yung variety ng characters. Kunwari merong character dito na mataba. Tapos meron siyang tawag dito, meron siyang hulog. Yung parang pwede mo talaga siyang gamitin. Si Rodog ba yun? Yung basta yung, tama ba? Rodog ba pangalan? No? Basta merong character dito na mataba eh. Roadhog? Roadhog? Oo. Yun, yung parang, ewan ko. And, depende sa trip mo kung ano yung mag-resonate sa'yo na character. Not just the skills itself or yung gameplay. Pati yung character design eh. Magaganda character design talaga sa Overwatch. Tapos mayroong mga people of color, iba't ibang body style, may matanda, may bata, may robot, may daga, si Wrecking Ball. Robot si Zenyatta. Si Winston, yung unggoy. Diba? Yun, yung mga ganun. Tapos halo-halo. Meron din pang Gunner. I think, valid bang sabihin yun? Merong character na pang Gunner rin dito, right? Si Diva. Meron para sa lahat. I don't think, hindi siya katulad nung kunwari sa Concord, yung ginawa natin ng episode last, na parang nag-a-attempt ng ganun, pero, hindi pasok, no? No, wala eh. Ito, yung opinion ko nanggagaling sa hindi player nung Overwatch, parang outsider na nakikita yung mga characters. Merong imposibleng walang mag-resonate sa na character eh, na parang okay gamitin to. And I think, correct mo ako, Lods, ikaw yung mas dito. Pag multiplayer games or hero shooter, kailangan, as a dev, kailangan maparamdam mo dun sa player na, gusto kong maging ito. Gusto ko, ito yung gamitin ko. Interesting kagad dun sa itsura pa lang and dun sa skills. Siguro umpisa muna sa itsura pa lang. Tapos magiging secondary dun yung skills niya kapag ginamit mo na. Kasi ako kunwari ang first choice ko dun yung yung sniper yata, yung parang naka si Ana? Yung naka-hood na matanda? Ay, hindi pala. Sorry, let me back up. Yung melee na na parang pwede mong backstab ba yun? Tapos, basta parang may espada siya. Parang, alimutan ko yung pangalan niya eh. Espada, melee. Alam mo bang hindi ko kabisado lahat ng characters sa Overwatch? Okay lang. Ako din naman. Pero ang gusto ko lang sabihin is, yun yung unang nag-resonate sa akin kasi parang ang angas. Pero nag-switch ako dahil hindi ko na-enjoy yung melee. Nag-switch ako dun sa yung nagtatanim ka lang ng mga turret ba yun? Tapos automatic natitira na siya ng titira sa'yo. Para sa'yo. Kasi yung character na yun. So parang for me, bilang hindi naman player ng mga hero shooter, mga ganyan-ganyan, I think napaka-importante na itsura pa lang ng character. Excited na yung maglalaro. Gusto ko ng angas na ito parang ganyan
Ikaw, ganun ka ba mag-function? Ganun ka ba mag-operate sa mga gantong klaseng game? Or tinatry mo lahat? Or kung anong mag-resonate lang Hindi sa'yo? hindi ko tinatry lahat ng heroes. Kaya nga ano, kung ano lang yung kapag tinry ko tapos na-feel ko yung gameplay niya. Kunwari, recently, nag-ano ako Wuyang, yung bagong ni-release nila na healer, na Chinese, na parang waterbender. Ay, Okay. na siya. Hmm. Pag feel ko, pasok sa style ko yung skill set, doon ko siya laging ginagamit. Pero pag hindi, syempre magaganda naman yung designs. Kasi yung jetpack cut, pusa yun na lumilipad, gusto kong itry. Hindi tinry ko, kaso di ba dahil lumilipad siya, tapos Hmm. FPS, ganyan, nahihilo ako, Lods. Hindi ko na, Hmm. okay, cute ka, pero not for me yung skills. Ang maganda sa Overwatch nung nalaro ko siya ng maikling time lang din naman. In comparison sa Valorant, kumbaga parang mas ano to, mas Mas. parang anong word ba yung ano? Siguro perfect na yung run and gun na description sa experience. Kasi naalala ko dito, hindi ko sinasabi na magaling ako pero hindi ko masyadong iniisip na kung headshot yung tutok ko, kung talagang sapul na sapul. Parang may mga times na chaotic siya, tapos Mm. tumututok na lang ako tumutok. Tapos may napapatay ako eh. Yung parang, Uh, Sasabihin ako dyan. sige. Depende kasi yun sa role mo. Kasi 'di ba may tank, may damage, may healer. So, usually kapag mga sniper tsaka damage, yun talaga yung need mang headshot para one tap lang. Yung mga nagwi-widowmaker, mga yun, mga makakate yun, yung mga sombra, ganyan. Yung mga lumilikod, tapos nang Mm. pipitas ng mga healer. Tapos kapag tank ka, di mo kailangan tumutok doon kasi kailangan mo lang yata mag-push, Mm. mag-heal. Tapos kapag healer, syempre survivability ng team mo. Pwede naman tayong Gets. i-correct ng resident Overwatch addict natin. Pero yun Totoo. yung sa akin pagkakagets ko. Kasi nga, may designated roles kayo sa team. So, hindi pwedeng susugod ka lang na susugod. Kaya nga uso dun yung yung regroup, ganyan. Siguro tama ka, I think tama ka. Kaya ako sinasabi na parang hindi ako masyadong nung nilaro ko ng Overwatch, hindi ako masyadong required tumutok kasi yung hero na gamit ko, yung magde-deploy lang ako ng Hmm, turret ba correct. yun? Yung parang si Joy ba yun? Ay, ano pangalan nito sa ano? Si Killjoy. Tama ba Oo. sa Valorant? Yung parang may tinatanim lang siya. Tapos parang baril-baril lang ako. Parang ganun. Tapos minsan mas nakakapatay pa nga yung tinatanim ko na ano eh. Na kaysa turret. kaysa ako eh. Oo. Pero, yun. Maliban doon sa Overwatch na bagong update, Mm. ang next na talking point ko is Horizon Hunters Gathering. Yan ba yung So, mobile? hindi. Hindi ko alam kung magiging available din siya sa mobile, hindi ko na research. Pero Sony live service game to, based sa IP ng Sony, which is yung Horizon Oo. Zero Dawn, Horizon Forbidden West. So, nagkaroon siya ng announcement trailer, pinanood ko siya, 3-player co-op, tapos meron siyang playtest by the end of Feb. Ayun ko, baka ngayon, tapos baka magkakaroon ng mga articles about it or mga write-ups about it. Tapos meron din siyang story mode and canon daw siya sa story. So, pinanood ko to, Lods. Magiging, gusto kong sabihin na hindi ko gusto yung live service talaga. Kasi, as a, hindi, hindi, I don't think na parang, let me back up, sorry. Mali yata yung statement ko. Hindi ko siya gusto para sa Sony. Kasi, I'm there para sa Sony dahil doon sa mga single player games nila. Kumbaga parang doon ko sila, yun yung reason kung bakit naging part ako ng ecosystem, ganyan. Mm. So pag mga gantong nagkakaroon sila ng project or ng attempt ng gantong klaseng game, na iinis ako. Pero sa kabilang banda, gets ko rin naman kung bakit nila ginagawa to dahil may pera eh.
binibigyan ni Bonbon ng pera yung mga games eh. And yung mga ibang tropa natin eh. So, syempre, makikita, kunwari makikita nila, tangina, may battle pass yung ano, ganito-ganito may pera dito, ganyan-ganyan na. So, kung nasa business side ka ng Sony, makikita mo yung data, makikita mo yung profit na kinikita ng mga games na to. I think logical for them and right move for them to venture sa gantong klaseng product. Mm. Tama ba? Mm. Tsaka, So, di ba parang ilang beses na nag-a-attempt mag-live service yung Sony? yes. So, Concord. di ba? Yung pinaka, Baka gusto talaga nilang pasukin yung live service games. gusto talaga, Lods. I mean, kasi, I think iba yung gusto, iba yung, nahirapan ako. Iba yung nararamdaman ko bilang gamer and bilang part ng Sony ecosystem. And iba rin yung nararamdaman ko pag sinusubukan kong hubarin yung sombrero na yun na parang, okay, hindi mo na ako gamer, hindi mo na ako part ng Sony ecosystem. Nagme-make sense eh. Nagme-make sense na gagawa sila ng game na ganito. So, ewan ko, pinanood mo ba yung trailer na ito, Lods? Sinilip mo ba? Or yung itsura man lang? Sinilip ko. Ano sa tingin mo? May ano ba? May nagkaroon ba ng konting nagpick ba ng interest sa'yo or nagkaroon ba ng konting curiosity to try at least? Nag-Google lang ako quickly kasi alam ko may niluluto ring mobile na Horizon Kineme yung Sony eh. Iba pala yon, Steel Frontiers. So wala pa ring final na ano. Tapos itong Hunter's Gathering, pwede ko siyang itry. Okay. Kasi co-op naman eh. Ang iniisip ko nga, baka mala MH yung gameplay niya. So, hindi talaga siya 100% na talagang live service. Unless, dadagdagan nila ng battle pass elements. Tapos, yung unlock ng character, gacha. Ang ina. Lala. Speaking of, sorry to catch up, mabilis lang kasi baka makalimutan ko, Lods. Speaking of Monster Hunter, sabi mo parang Monster Hunter. Naalala mo yung sabi mo yung meron ka nakitang game na super hype ka na Monster Hunter na mobile game na live service? Nabubwisit ako kasi walang beta test sa Pinas. Yung MH Outlanders. Di ko alam kailan nila i-release yon, pero netong mga nakaraan, nagde-drop na kasi sila ng teaser videos ng weapon, GS, longsword, ganyan. Yung graphics niya parang wilds. Tapos sobrang smooth ng performance sa mobile. Parang better wilds. So parang inaabangan ko rin siya. To be fair naman, umayos na yung wilds ngayon. And merong anniversary event today, February 28 sa Wilds. Alam mo, hindi parang detached na ako dyan sa Wilds. Pwede mo ba akong i-update? Meron bang announcement na kung kailan magkakaroon ng expansion? Kasi feeling ko doon lang ako babalik kapag nagkaroon na ng expansion eh. Ang huling sabi, within this year na daw yung expansion. Pero anniversary event lang siya this day kasi 1 year na 1 year anniv. Nakakatuwa lang kasi inayos na nila yung PC performance finally after a year. So marami ring bumabalik ng Wilds. Hindi na kailangan hindi mo na kailangan ng or kailangan pa rin na mataas yung specs ng mo. Hindi na nararan na daw siya ng mid na gaming PC. Ang laki rin nung na-optimize nila eh. So parang nung nakita ko tong Horizon Hunter's Gathering, ang feel ko baka ganun lang din yung gameplay. Tapos baka mag-add lang sila ng elements para ma-monetize. Kung live service ha. Pwede silang magbenta siguro ng cosmetics kasi normal yun sa mga gantong laro. Tsaka characters din siguro, no? Na parang mga roles na na possible na ilagay. But, may reservations ka ba? Hindi, Lods yung parang, sige mamaya, i-save ko na lang. Mag-move muna tayo dito sa sa last na talking point ko. Tapos,
tsaka kakaiba to yung pinaka-thoughts ko about this kasi medyo related din siya. So, last week yata yung nagkaroon ng announcement from Jason Schreier ng Bloomberg na siya yung nag-break ng news na iko-close na ng Sony yung Bluepoint. So, yung Bluepoint ay inacquire ng Sony I think several years ago after nung release nung remake ng Demon Souls. So itong developer na to, ang expertise nila is mag-remake. Yung mga previous works nila is Uncharted Collection yata, Shadow of the Colossus na remake. I think yung Gravity Rush din sila doon yung nag-remake, and it made sense na bibilin siya ng Sony kasi maraming dormant na IP ang Sony na parang pwedeng mabuhay kung bibigyan nila, kung i-greenlit nila yung project to remake, makang ganyan. Pero yun nga, nagkaroon ng closure, deep yung I think malalim yung story nito kasi may mga naglalabasan ng mga articles about it. Merong article na sinasabi na nag-pitch yung Bluepoint ng Bloodborne remake, tapos hindi pumayag yung FromSoft. Wait lang. Nag-aaway yung mga pusa ko. Wait lang ha. Sige lang. Madalas din mangyari yan dito sa akin. May mga pusa na orb effect. Parang hindi sila pwedeng mag-exist ng magkasama. Kaya dito sa kwarto ko, 2 pusa lang yun nandito. Si Zenki, tsaka si Jolicoeur. Tapos sa labas, naka-open world yung 3 pusa. Si Kaiju, si Asta, tsaka si Georgie. Tapos yung mayores namin, si Miyaka, andun siya sa baba pero nasa cage siya. Same nung isa ko pang pusa na si B2 dahil hindi pa siya nakakapon. So, ang hirap din nung kung sino yung parang pwede mong pagsamahin. So, ganun. Pwede bang quick lang na share? Sorry, kasi nasa kabilang kwarto, nasa labas yung mga pusa ko. Tapos, dahil nakita ko yung reaction ni Bonbon, narinig ko na may nagpapatayan, si Junjun at si Gardo, yung 2 orange. Ay, nako. Anyways, okay na. Napaghiwalay ko na sila ulit. Lagi ba sila nag-aaway? Oo, yung 2 orange. Wala kasi akong kasama ngayon sa bahay eh. So, naka-free roaming sila sa labas. So, rinig ko yung iyak on my end. Meron ka bang pusa na na tawag dito na pareho ba sila, okay, yung si Junjun tsaka si Gardo, pareho ba silang palaban or merong isang pusa na parang yung isa bully, yung isa hindi pumapalag? Pareho silang palaban. Pareho silang orange. Di ko ba alam dito sa mga to, parang ang motto nila, isa lang dapat orange sa bahay na to. Racist. Sila lagi nag-aaway. Tapos kasi, literal na patayan yun. Kasi, pag nagkakagatan sila, nakakakalbo. Yung ganong away. Kaya kailangan talagang wait lang. Sandali lang. Sisilipin ko lang. Sige lang. Lala. Yung yun! Yung sinasabi ni Bonbon na napapanat or nakakalbo. Ang lala nun kapag nangyayari din yun dito sa amin. Kasi pag nag-aaway, may pusa na nag-aaway, nagliliparan talaga yung balahibo sa ere. Kunwari, hindi ko alam kung kita, may nag-aaway dito. Tapos si Jolicoeur tsaka si Senki. Hindi sila nag-aaway pero nagkukulitan. Ang hirap lang din pero masaya din eh. Parang stressful na na masaya. Ang alin. Mag-alaga ng pusa. Oo. Okay na. Sa mga nangyayari. Sorry po. Ewan ko, ilan nga yung pusa mo? 11. Ang dami. Hindi, pero malaki naman yung bahay namin for the cats. Ang problema lang talaga kasi, may topak to si Junjun pag nagugutom siya. Naaway niya si Gardo. Teka lang, yung sa akin naman yung nagkukulitan. Wait lang, Lods. Ang ingay.
Maling-maling idea talaga mag-record ng may araw pa eh. Yung dalawang pusa ko kasi dito, si Zenki tsaka si Jollicur, Ah, may mga mood din sila. Sila lang kasi yung dalawang pusa na compatible na pwede silang magkasama. 'Di ba? Meron akong 7. Yung 7 na yun, alam mo yun yung parang magko-compute ka pa or parang magta-trial and error ka kung sino yung pwede kong isama dito, sino yung pwedeng magkasama, sino yung yung ganon. So, ang hassle niya, merong specific na combination ng mga pusa ko na okay sila, tapos hindi okay kapag ano. Kasi, parang sinusubukan ko, kunwari si Georgie, sinubukan kong isama dito sa kwarto para 3 sila dito. ah. Inaaway, ayaw nila. Wala kang magagawa. Parang talagang okay, doon ka na lang sa labas. Doon kayo magsama-sama ng mga Alam mga mo, pwedeng pusa. yung sa amin naman, ewan ko ba, siguro kasi si Gardo, hindi talaga siya lumaki sa amin. Mm. Parang 6 months na siya nung kinuha ko ulit. Kasi pinaampun ko siya dati nung kitten pa lang. Tapos kasi, ninalagaan ng kaibigan ko, nagkasakit siya. So sabi ko, hindi ko na ibabalik kasi kami na magpapagaling dito, kawawa yung pusa. At dahil malaki na siya nung pumasok siya dito, kaaway siya lahat ng mga pusa namin, lalo tong matabang to, yung natutulog dyan, si Bonbon. Salbahe yan. Inaaway nila lahat si Gardo, kaya yung isang kwarto dito, si Gardo lang nandun, pati si Summer. Tapos, kasi before tayo mag-record, naiwanan ko bukas yung kwarto, kaya sinugod siya ni Junjun. So, kailangan ko tumakbo para isarado ulit yung kwarto. Sorry. Territorial talaga sila. Alam mo, ewan ko, kasi pag may nakikita ko sa TikTok na mga videos ng pusa, hindi napapa-wonder rin talaga ako na meron ba akong may pagkukulang ba ako bilang fur parent nila, kasi yung ibang pusa na nakikita ko sa TikTok, tangina ang harmonious, kahit magkakaiba sila ng kulay tapos magkakasama. Parang hindi ko, may mali ba ako sa training na parang hindi ko ba sila napalaki na Alam mo, niisip ko rin yan minsan eh. Kasi totoo naman, spoiled sa amin si Junjun. Kasi mas matanda siya kaysa kay Bonbon, kay Gardo, kila Bocchi. So, nung si Junjun pa lang yung maliit, spoiled talaga siya, tapos favorite namin siya kasi siya yung unang orange. Kaya nung nakita siya ng kamukha niyang orange, naaway niya. Kasi si Gardo, sobrang sweet nun. Tapos laging tumatabi rin matulog. Pati nga yung, alam mo ba, pwede ko ba i-share to? Tangent lang. Go lang. May katabi kaming bahay dito. Wala kasi silang gate. So, may pusa sila, orange. Ang pangalan ay Orangu. Kaaway rin ni Junjun. May isang gabi, nag-away sila dun sa kabilang bahay. Si Junjun nakabasag ng mangkok. Ay, go. Kaya, oo, mainit yung ulo niya kasi isang buwan na siyang nakadetain dito sa loob ng bahay. Hindi namin pinapalabas. Nakadetain. Lala. Dapat yata hindi Junjun pangalan nito eh. Demonyo. Sa mga ugali. Anyways. Pero feeling ko yung last na about this topic. Feeling ko yung sinasabi ko kanina, may pagkulang ba ako, ganyan. Feeling ko kasi naniniwala ako na malakas talaga yung nen ng mga pusa. And siguro yung isang factor, di ko alam, nag-theorize lang ako. Feeling ko nakaramdaman rin kasi nila na, favorite ni Jazz si Zenki. Favorite ni Jazz si Jollicur. Feeling ko nararamdaman nila, and hindi ko rin kasi maalis sa akin na, feeling ko kahit naman sa mga tao na parang, meron talagang favorite eh. Feeling ko ganun din ako sa pusa. Meron din akong favorite kasi, parang, alam ko, hindi sinasabi ng mga parents natin. Pero may meron silang favorite. Kasi talaga, feeling ko talaga may favorite silang anak eh. Nag-agree ka ba doon? Hindi nila kailangang i-voice out, hindi nila kailangang sabihin, pero makaramdaman natin eh. Favorite no, ganyan Bakit ako nung isang beses lang ako nagkaroon ng line of 7, tapos yung isa, tangina laging bagsak. Sa akin, tangina nagalit dun sa isa, hindi. Bakit ganun?
ano, siguro kasi dahil marami sila, kaya yung mga pusa ko minsan nangihingi ng nakikipag-agawan ng atensyon, lalo kapag Mm. mag-isa lang ako sa bahay, wala yung dalawa kong kapatid. So, ayun. Pero may favorite din ako dito. So, Sabi sa'yo eh. Tayo na, hindi pwedeng hindi eh. But syempre, anyway, speaking of attention, eto nakagather nga ng malalang attention tong closure ng Blue Point, and mm, siguro to give disclaimer na lang din, no. Ang dami kasi naglalabasan ng na news about it, pero hindi ko na siya in-include dito sa magiging discussion namin, yung pinaka-buod lang na nakuha ko. So, maliban doon sa closure nila, para to give you guys context, parang before nung closure, ang pinaka-latest na nalabas nila is Demon Souls na remake, November 12, 2020. Tas after nun, wala na silang na-produce na game. Ang last na nabalitaan ko is they were parang tasked to create or develop God of War live service game din na na-cancel din. So, sa madaling salita, talagang merong plan or trajectory yung Sony to delve into live service games rin talaga. So, syempre ayoko nung pakiramdam ng bilang hindi naman ako ganun ka apektado ng mga gantong pangyayari, pero as an outsider, bilang kahit limited lang yung alam ko sa closure, yung real reason, ganyan, feeling ko ang bobo ng Sony para ilagay yung remake experts at ilagay sa ibang project. ah, Kasi kumbaga parang sound logic siya kahit hindi mo alam kung ano yung totoong nangyari na dun sa available na information. Kahit naman sa trabaho natin meron kang expertise tas ilalagay ka sa ibang project. Sa tingin mo ba magiging successful ka doon or parang mag-grow ka doon? Possible siguro, hindi natin alam, pero maliban sa, I think kasi, di ko alam kung sa'yo ko nasabi yun or sa mga previous episode, naniniwala ako na ang pinakatrabaho ng leader is mm, to determine kung saan magsasucceed yung yung tao mo. Yung parang that ability to see through na okay, si Jazz dito siya sa task na to, magfa-flourish siya sa task na to kasi ito yung nakikita kong potential niya, dito ko siya ilalagay. The moment na ilagay ako nung boss ko sa ibang task, possible na matutunan ko siya, possible na gumaling ako doon, pero I would say na hindi yun yung maximum potential na pwede kong ma-reach. mm, Nag-agree ka ba doon? Kasi itong Bluepoint, to think na nagkaroon sila ng ibang project or nag-pitch sila ng ibang mga remake na project tas hindi nag-greenlit or kung ano man yung reason doon. The fact na nag-develop sila ng God of War live service games tapos got canceled, I think it's mismanagement yun eh. tsaka, outsider ako sa Sony. Ha? Mm. Alam ko yung God of War. So, hindi ko siya ma-imagine paano siya gagawing live service. Mm. Tapos parang kung yung expertise nila is remake, baka talagang gusto lang i-push ng Sony mag-live service na. Kaya lahat ng resources na meron sila, gusto nilang i-explore na yun yung i-project muna. Hindi ko alam kung Mismanagement siguro. hindi ko alam kung tama tulad so yun doon sa mga mas maalam doon sa mga nangyayari and mas nagigig out doon sa mga news Mm, na lumalabas. Ang personal theory ko dito, di ako nag-research about it, hindi ako so possible na mali ito. Feeling ko baka marami din talaga tong pinipitch tong Blue Point na i-remake or gawin or sarili nilang IP pero hindi nag-greenlit. So naisip nila, okay, yung company natin, yung mother company natin, more on live service game. Mag-pitch kaya tayo ng game na ganito, tapos live service, kasi mas malaki yung chance na ma-approve. Kasi, Lods, mm, ewan ko kung paano, kung willing ka mag-share ng personal mo na trabaho or na related sa trabaho mo. Na-try mo na bang mag-pitch ng isang project or ng isang
action plan sa boss mo tapos na-decline or hindi na-approve for whatever reason na sinabi sa'yo? Wait lang. Medyo hinalungkat ko yung utak ko. As far as I can remember, lahat ng mga proposal kong project sa department namin, ina-approve naman. Wala pa namang nakaka-cancel. Kasi inline din siya sa sa strengths tsaka sa forte ng namin. Kasi more on kapag nagpo-proposal kami, parang improving the efficiency for the business, mag-improve ng workflows, ganyan. Wala pa namang na re-reject sa akin. Question, diyan sa ganyang aspeto, so, syempre hindi naman natin masasabi na kung ganito yung nangyari sa Bonbon, ganito nangyari sa akin, automatically ganun din sa marami, di ba? Question sa ganyang part na lahat na na-approve sa'yo, kung kaya mong i-compute yung percentage, ano yung percentage nung nangyari sa'yo na na-approve siya dahil sa presentation mo at saka dahil sa merong foresight yung mag-a-approve ng project na yun? Kasi parang feeling ko, kunwari ako, maganda, let's say kunwari lang maganda yung presentation ko, na-present ko ng maayos, na-defend ko ng maayos, pero wala talagang foresight yung mag-a-approve nun, kaya hindi niya na-gets kung ano yung intention ng project na yun. Possible rin naman na maganda yung idea ko pero hindi ko siya na-present ng maayos, kaya hindi nag-okay yung nag-a-approve nun. Sa tingin mo sa mga ganong experience mo, gaano kalaki yung percentage na hindi, maganda kasi talaga yung presentation namin kaya talaga mapapa-approve yung boss? Or Tawag nito, sure ako yung presentation ko hindi siya 100% convincing. Mukha lang akong madaldal pero sa work setting hindi ako ganun ka, alam mo yon yung persuasive. Magandang word yan. Hindi ako persuasive. Kaso kasi, yung parang head manager namin sa department, siya may foresight. Kahit yung mga CEO namin, pag nag-present ka sa kanila ng idea, may mga itatanong silang points. Tapos kapag nasagot mo yun, greenlit, parang go. Kasi may mga hinahanap lang sila na kapag na-meet mo yung ganong standards, ibig sabihin, mag-work yun para sa business namin. Kunwari, kung makaka-help ba siya sa department? Magastos ba siya? Kasi syempre, yung cost ng project, parang doable ba siya para sa atin? Tsaka ilan yung magbe-benefit sa team? And lastly, kung manonotice ba nung customers yung sa labas na, yung sa outsiders na, yung gantong process natin. Ganon. Tsaka, siguro kasi matagal na sa industry yung managers namin tsaka CEO eh. Kaya, may pointers na sila agad eh. Alam na nila. Ganon. Gusto ko yung sinabi mo, I think yung pinaka-perfect word doon sa gantong klaseng scenario, yung persuasive ka. I think kasi merong mga pangyayari na maganda yung idea pero hindi tayo ganun ka-persuasive, hindi natin ma-present ng maayos pero maganda yung idea talaga. I mean, laki ng potential. And doon papasok yung foresight na sinasabi mo nung boss mo, nakikita ko yung potential nito, greenlit natin yan. Meron din naman ng mga boss na I think na walang ganong ability, hindi ko alam kung bakit. Sa tingin ko sa Sony, etong si Herman Hulst, wala siyang ganun eh. I think Lods kasi ganito. Alam mo, go lang kasi hindi naman ako part ng Sony. So, parang outsider comments lang ako dito. Kayo yan eh. Lods kasi ganito. Ilatag natin yung mga totoo. Yung hindi natin pwedeng i-argue. I think yung isa doon is nasa live service games talaga ang pera. Totoo. Right? Yun yung isang katotohanan. Pangalawang katotohanan is sa generation ngayon, nagbabago na ang gaming behavior. I think walang pwedeng rumibat doon. Totoo talaga yon, right? Kung paano tayo maglaro, hindi lang ako, siguro ako hindi ako nagbabago, pero majority nagbabago. Mobile games, yung quick sessions, right? Yung gacha, free to play, pero sa ano ka dadalihin, yung mga ganyan. I think mas appealing ngayon yun eh. Hindi ko sinasabi na hindi na rin appealing yung mga
mga single player games, right? Pero nagbabago yung gaming behavior eh. And I think totoo 'yun. So, yun yung pangalawa. Mhm. Pangatlo is hindi rin ganun kalaki ang benta ng mga single player games. And yung single player games kasi meron siyang ang tawag dito, ang tawag dun, lifespan ng Oo. profit nila. So let's say ang pinakamalaking profit ng isang single player games is yung first month, first year. Yung pinakaunang release niya kasi full price, ganyan. Tapos after yung mga succeeding years na yun magkakaroon na ng sale, syempre bumababa na yung profit nila, right? Parang ganyan. Mm. So I think yun yung tatlong totoong nangyayari. Pero yung iba kasi yung totoong nangyayari doon sa gusto kong mangyari bilang single player person. yung yung identity kasi ng Sony even before at least nung kabataan ko from PlayStation 2, PlayStation 3 hanggang PS4 hanggang ngayon sa PS5. Yung mga single player narrative games talaga nila eh. Mm. And yun yung na-enjoy ko. And isa pang I think na totoong nangyayari din is hindi ko alam kung accurate to pero feeling ko lang pwede naman ako magkamali no. And Oo naman. aminin ko naman kung mali ako. Feeling ko yung mga bumibili ng PS5 ngayon, yung majority hindi yung mga hardcore yung mga silent majority na bumili ng PlayStation 5 is hindi na lang nila binibili yung PS5 para sa exclusive eh. Oo. Hindi na ako yung majority, hindi na kami yung majority na ako yung PlayStation. The Last of Us yan, Horizon, Ghost of Tsushima. Yan yung reason kung ba't namin bilhin. Unang-una bakit? Kasi wala lang exclusive eh. Gets ko dyan. Nagiging available na rin sila sa PC and mas tantalizing kung new gamer ka, mas enticing bilang outsider, you can correct me. Mas enticing magkaroon ng PC versus console kasi mas open world siya compared sa PlayStation. I think yung mga hardcore gamers na talagang involved dun sa ecosystem ng PlayStation is unang-una ayaw magkalikot, gusto yung parang plug and play lang, Mm. trophy, ganyan. Pero I don't think na part pa ng decision making ng buyer is okay kasi dito ko malalaro yung Ghost of Tsushima, dito ko malalaro yung Last of Us. Kung tama nga yung memory ko, Lods, merong time na meron tayong discussion or meron kang nagkaroon ng maiksing moment na bibili ako ng PS5, 'di ba? Parang meron ako naalalang ganun. Tapos parang nag-decide, hindi, kasi available naman to sa ano. Tama ba? Meron akong naalalang ganun sa'yo. Meron, nung kasagsagan yung Ghost of Yotei, parang gusto ko siyang laruin. Mm. Kasi parang after ilang weeks din nun, lahat ng PS titles naging available na sa Steam. So, inalis na nila yung region lock. Parang antayin ko nilang siya maging available sa PC kaysa bumili pa. Totoo. Naiinis ako sa'yo. Thank you. Sa Okay. mga hindi kasi kayo yung majority. I think yun yung pinaka takeaway ko dito. Kayo yung majority and I think the market will always speak for itself na kung kayo yung majority, doon pupunta yung tao. Ay yung mga companies. Nasa inyo yung pere. And yung gusto ko, yung type ng games na gusto ko is kumikita pero in comparison doon sa kinikita ng live service games, payat. Mm-mm. At natatakot ako sa future na hindi na sila magde-develop ng mga mabankrupt? hindi mabankrupt but more on laging nandun yung decision making na okay Lods, malibang i-wish na gusto ko mag-fail to yung Horizon Hunters Gathering. Oh, mali siya. Kasi feeling ko naman,
Sa ano ha, opinion ko lang naman to. Mm. Baka kasi gusto lang magkaroon ng isang successful na live service game ng Sony. Kaya nila tinetry. Kasi diba, may nag-concord sila, tapos may mga iba-iba pa silang pinaplano. Kasi Mm. isipin mo, kapag may multiplayer online kineme, mapipilitan yung mga PS5 players bumili nung subscription, PS Plus. Mm. Di added value ulit yun. Tama. Tsaka, makikikater din nila yung mga taong walang PlayStation kung gusto nilang gawin tong cross-platform. Right, available din sa PC pagka-release, ganyan. Tama ka. Baka Kaso, kailangan lang talaga ng isang successful, tapos go na. sa span ng release ng PS5, Mm. bilang sa kamay yung first party single narrative games nila, unlike dun sa previous generation. Yun nga yung number one meme ngayon na nakikita ko din sa Twitter kadalasan na parang wala nang nalalabas na wala na exclusive yung PlayStation, or let's say single player. Ang pinaka latest is yung Ghost of Yotei, right? Parang Oo, once yun. parang ang nangyayari nga is sa isang taon, parang swerte na kung meron dalawa na nalabas yung PlayStation, right? And gets ko yung sinasabi mo, let's say maging successful yung Horizon Hunters Gathering na, let's say, live service games. Bilang outsider lods ng Sony Ah, ecosystem, do you think ang magiging line of thinking ng Sony is, okay, successful ang Horizon Hunters Gathering, gawa pa tayo ng isa? Or successful yung Horizon Hunters Gathering, meron na tayong mas malaking budget to create other single player games. Kasi kung ganun yung deal, putang ina, okay, sige. Sige na, suportahan natin yan. Basta wag niyo kakalimutan yung mga gusto kong games. Kasi ang kinakatakot ko lang naman is kapag naging part ako ng data na to na okay, successful to, baka dito na sila mag-laser focus sa ganitong mga klaseng games at iwanan nila yung mga games na totoong gusto ko. Yun lang naman eh. Valid ba yung takot na yun? Do you think may reality, may ganung reality sa future na kapag naging successful to, let's say magkakaroon sila ng level of success ng Fortnite, yung Sony na ganung klaseng game, hindi na sila magde-develop ng The Last of Us, hindi na sila magde-develop ng Ghost of Yotei, hindi na sila magde-develop ng Saros, ng Returnal. parang ang ambitious sabihin na kayang gumawa ng Sony ng live service game na papantay sa Fortnite, sa Mm. Apex, sa Valorant, sa ganyan. Kasi, nandyan na yun eh. May fatigue na nga yung mga tao na gagawa ka ulit ng gantong game, tapos iteration lang ulit, parang similar mechanics. Not unless, ang ide-develop ng Sony is something unique doon sa mga Mm. existing na live service games. Kung ako sa Sony, mag-gacha na lang ako. Gayahin nila yung Genshin. I Kung sa, mean, kung, kung sa tutuusin nga, Lods, yung sinabi mo, yung gacha, yung Genshin Impact, wala yung data sa akin ngayon sa screen ko, uh, pero nung nagkaroon ng report, ang number one na parang nasa top 10 or top 5 na profitable na title sa Sony is mga third party games. Meaning ano, Call of Duty, Genshin. Kasi ang nangyayari is, ang weird nga no? Yun yung karugtong na sinasabi ko na parang hindi na naglalaro yung mga gamers sa PlayStation dahil sa exclusives nila. Okay, siguro baka yun yung naging entry point. Pero yun yung nagiging choice of parang platform nila. Okay, dito ako maglalaro ng Genshin. And parang tubong lugaw sa kanila yun eh. Lods na, okay, available tong game na to, hindi kami nag-develop, pero pag bumibili sila ng gacha, syempre may cut sila doon. meron. 'Di ba? Kaya nga, all the more reason kay Sony na gusto niya talaga itong pasukin. Kasi syempre, business is business eh. Valid naman yung nararamdaman mo, Lods. Na parang, baka nga makalimutan nila yung mga single player exclusive sa Mm. PlayStation. Pero, tingin ko, nagbabago na talaga yung mga tao eh. Tsaka parang in recent years, lalo pag may PC ka, parang hindi na nga ako worried if sa PS lang siya ilalabas eh. Kasi alam ko, after a year or after several months, ipoport din siya sa PC. Mas Mm. madali lang naman siyang palikutin para umayos. Kasi yung iba ring mga nilalabas na games ngayon, right, like yung recent, yung Resident Evil,
'Di ba? Meron day one din siya sa Steam. Kumbaga, valid, pero doon ako leaning sa baka gusto talaga ng business model nitong Sony na itatapat nila sa ano. Di ko alam kung nadaanan mo yung bagong Chinese RPG game, Anong title? Where Winds Meet. Ay, oo. Nakikita ko yun. Ganda nun. Bago lang yun. Tapos, live service din yun. Kasi, pwede mong bilhin yung mga cosmetics. Pero madami siyang players. Kumbaga yung mga ganong games, kung kayang gumawa ng ganon ng Sony, I think, masosolve nila tong issue na to. Pero right now, sana maging successful sila. Ito yung mga pagkakataon na, again, bilang outsider, kasi mas ako sa PlayStation, ito yung mga pagkakataon na na-appreciate ko talaga yung Nintendo kahit ang pangit ng Pokemon nila. Hoy. Kasi parang nag-delve ba sila sa dito yung trajectory ng gaming behavior, dito yung profit, no. Mag-live service game nga tayo. Parang meron silang pinasok siguro yung Pokemon yung sa mobile. Pokemon Go? Pokemon Go tsaka yung Pokemon na parang MOBA. Oh, meron. Diba? Pokemon Unite. Pokemon Unite, right? Pero ewan ko. Nagsistick pa rin sila sa alam nila paano kunin sa DNA nila eh. Parang tangina. Lalo ngayon yung hype ng na-imagine ko na-imagine ko talaga si Master RCB, yung parang tangina. Babash mo pero bibili mo ng day one eh. Tawang-tawa nga ako kagabi dun sa GC kasi alam ko may announcement kahapon kasi 'di ba 30th ng Pokemon, nila Pikachu, ganyan, 30th anniv, then may announcement. Pero alam mo, mas na-excite ako na pwede ko nang laruin ulit yung Leaf Green Fire Red sa Switch. So, naglalaro ako noon, tapos binalitaan lang ako dun sa GC na, talaga may bago. Okay. Di ko alam kung part ako ng problema. Sabi nga ni Edgewib, nag-usap-usap yung mga parte ng problema. Nabasa mo ba yun? Ilan yung mga buhay kagabi sa GC? biglang pumasok sa mid, no? Biglang pumasok sa sa gitna, naglabas ng SS. Ay, nako. May mga nagkikritik pa ng parang pangit daw yung design, baka same sa ganito ganyan. Pero day one pa rin. Yun yung na-appreciate ko talaga sa Nintendo. Parang, alam mo yung feeling na nasa bahay ka, familiar sa yung position ng mga furnitures, alam mo yung, parang hindi ka maliligaw sa sarili mong bahay. Kahit matagal ka, kunwari nag-abroad, kapag balik mo, it feels familiar. Feeling ko kapag nag-abroad ako, kapag nag-try ako, kunwari mag-ibang bansa, or kung i-convert ko siya sa gaming, kunwari mag-PC gaming muna ako ng matagal, feeling ko pag binili ka ng PlayStation, ito pa ba yun? Oo. Yung ganun. Pero let's see. Hindi naman natin alam yung future, pero kung ano man ang mangyari is let's play it by ear. Pero napaisip ako dun sa sinabi mo. Parang siguro idealistic and hopeful, pero mas tama siguro na I think napaisip din ako dun sa sinabi mo na I think baka mas tamang approach is to wish na maging success tong Horizon Hunters Gathering, kasi ang isang naisip ko din habang sinasabi mo yung take mo, kung sakaling maging failure to, syempre profit loss, tapos gagawa ulit sila ng panibago. Yes. Possible na profit loss ulit yun, at baka mag-close ulit sila. Alam mo yun, yung parang paulit na lang na so much better na mag-success to, and tingnan natin kung gagawa ulit sila ng panibago, baka or maging kontento sila na kumikita tong game na to at mag-develop sila ng ibang games na pasok sa wheelhouse ko. Nung chine-check ko nga tong Horizon Kenemerlu, ang naiisip ko sa kanya, kung gagawin nilang live service game, pwede siyang open world. Tapos sana gawin nilang parang MMO para hindi lang 3 players. Kasi
May ganong pattern yung Where Winds Meet. Apat kayo sa party, pero malaki yung ma-explore mo. So, maganda rin yung gaming mechanics niya. So, pwedeng ganun yung itsura niya. Siguro, pwede kong i-try? Question mark. Depende. Siguro dagdag ko lang sa hindi ko na banggit kanina yung yung context nung nag-iiba na yung gaming behavior natin or ng Mm. as a whole. Kasi I think si Sean Layden yun or parang isang big name rin sa Sony before na ngayon kasi sa era natin hindi na lang games yung magkakalaban. Kunwari Fortnite. Hindi lang kalaban ng Fortnite is yung other Ah, type of games. Kalaban na rin ng bawat games ay TikTok, YouTube, social media. social media. Yung, kasi dati, wala naman tayong ganun eh. Kumbaga parang, mas madaling mag-focus sa isang hobby or yung attention Mm. natin. Ngayon, ang daming pwedeng gawin eh. So, tinitake into consideration din, I think nila yon pag nagde-develop ng games na, Pero eto kasi, last na Lord, sorry, dumadalo ako. Last na tapos natin yung episode. Idealistic take to, and hindi, I think hindi to nagme-make sense sa business side. Pero galing rin kasi to kay Sean Layden Ah, na big name rin sa Sony. Ngayon wala na rin kasi siya. Na minsan kasi or nagde-develop ng games is not solely because doon sa possible success and profit ng game. Ang isang intention kasi ng pag-develop ng single player game, let's say Uncharted, The Last of Us, Ghost of Tsushima, kung ano yung mga single player narrative games is for other gamers na na mag-step in sa ecosystem namin ng PlayStation. Okay, mm. bibili ako ng game na to tapos dito ko siya lalaki sa PlayStation kasi dito siya available. And then dahil may PlayStation na ako, tapos ko na yung Ghost of Tsushima, tingin nga ako ng ibang game. Pwede pala ako maglaro dito ng Genshin. And then magiging part ka na rin ng magiging part ka na ng ecosystem and most likely baka yun na rin yung maging main platform mo to play Genshin kahit hindi siya exclusive ng Sony or ng single player games. Parang ganun. Ang importante kasi I think is ma ma in ang tawag dito, ma-convince yung tao na i-try yung system and eventually stay and play on that platform. Good luck. Ay, sorry. Outsider talaga ako ng Sony. Good luck lang. May lang ako regarding dun sa gaming behavior. Mm. Observation ko lang to. Pwede naman akong i-correct, lalo kung may mga Gen Z tayo na listeners. Pansin ko sa mga nakakalaro kong 25 below, may attention span sila, tapos hirap silang tumapos ng single player games. Kaya nga ang uso or let's say nagki-click na games sa mga bata-bata, multiplayer. Right, yung Peak, Repo, Little Company. Observation ko lang yun ha. Siguro something to do with the attention span nga ng social media. Kasi may nakakausap din ako dati na isang oras lang kaya niyang itagal kapag single player, naboboard siya. Kaya sila lumilipat ng mga live service games, kunwari, mga fast-paced na Overwatch o kaya multiplayer. Ganun. 2 cents. I think may truth, may katotohanan yung sinasabi mo. I think data-driven din naman yan. Kahit wala tayong data ngayon, pwede tayo mag-research and I would assume na meron tayong makikitang data na it has something to do with attention span. Minsan nga, kahit hindi na Gen Z minsan tumatawid na rin siya sa mga matatanda na hindi na tumatapos ng games Kaya yun yung intention ng Project Ubos Backlogs makatapos ng games. Ako na yun. May attention span na rin ako. Good luck sa inyo. Pero kidding aside, I think valid rin naman yun Kasi syempre, hindi mo naman pwedeng, di ba, may mga ganap tayo sa sarili nating buhay. Hindi naman umiikot yung buhay natin sa paglalaro ng games So, I think valid din naman yun. Pero, curious sa opinion ng mga nakikinig sa atin. Sorry.
talagang bias lang talaga ako dun sa Sa Sony. sa Sony dun kasi yun yung gusto kong talagang platform and yun yung it feels like home sa akin. And medyo may konting fear na ganito yung trajectory ng games nila. Siguro I will vote with kahit hindi ko i-wish na maging failure yung Horizon Hunters Gathering. Pero I will vote with my wallet rin na hindi ko lalaroin to. Okay. Ano, tawag yan? Hindi ka kasi ma-multiplayer eh. Kaya, Hindi baka hindi mo magets yung appeal talaga ng live service games. Alam mo, May- totoo. May something kapag at the end of the day, stress ka galing work, tapos may mga kasama ka maglaro. May certain appeal siya. Lalo kapag work from home ka, tapos may makakausap ka at the end na maglalaro lang kayo, tatrashtukan kayo. Feeling ko isa yun sa mga sa akin appeal. Kaya part ako ng problema ng mga mahilig sa live service. Tama ka naman. I mean, hindi ko siya i-rebat kasi kunwari before sorry, sabi ko last na pero dumaldal na naman ako. Naalala ko kasi yung sinabi rin ni G Weeb yung dun sa anniversary episode na parang nag-play ako as Genie. Tapos parang ang wish niya sana magkaroon ng mandatory community game yung TGS kasi wala tayong ganun eh. At least dun, kasi ikaw meron kang sariling community rin. Wala kaming ganun eh. Wala tayong ganun eh, right? Tapos ang sabi ko lang sa kanya, edi mag-ganun, pwede bang hindi ako kasama doon? Pangit mong Genie. Hindi, pero ang totoo kasi, Lods, is, kasi natatry ko, eto last na talaga to. Gusto kong i-shoutout si Lynn Matthew Abiong. Kalaro ko siya ngayon sa It Takes Two. Oh. Nag-aano kami ngayon, co-op kami. And gusto ko siyang i-shoutout kasi, unang-una gusto kong shoutout, thank you kasi binigyan niya ako ng pinamanahan niya ako ng headphones para gamitin ko sa PS5 kapag maglalaro kami kasi nainis yata siya kasi gamit ko headset lang tapos parang nag-i-static. Gagi, alam mo, nakarinig na ako ng ganyang mic yung galing sa PS5. Sakit sa tinga. Diyos ko. Nainis siguro siya, sabi niya ito, Lods, mapamana ko sa ito. Pero maliban yan, thank you, Lods, sa pamana na yan. Pero sa kabilang banda, gusto ko rin siyang i-shoutout kasi nahihiya ako kasi hindi namin madiretso mamarathon yung It Takes Two. Ilang weeks na yata namin nilalaro yun. Kumbaga parang 1-hour session, 2-hour session, ganyan. Tapos yung scheduling namin ng gaming session is hindi rin talaga consistent. I think alam naman niya and nagagets naman niya ako pero gusto ko lang din siguro mag-sorry na dahil dun sa delay. Kasi may mood ako, Lods. Kumbaga parang kunwari after ng work ko or bago ako mag-work, so mag-single player games. Kung wala akong mood mag-co-op or mag-multiplayer or let's say kunwari yung shift ko din yung schedule parang ganon. So sorry sir. Ay nako. Sige na. Pero sana matapos namin 'yan. At tapusin na natin tong episode na to. Shoutout sa mga Patreon subscribers at sa ating mga executive producers na sila Sans, Lance, Mark Divina Gracia, Yvette Suzanne Silvilla ng The RR Channel, si Kuya G, at si Admiral RD Casimiro. Guys, share nyo yung thoughts nyo. Curious malaman kung Sony fanboy din yung katulad ko, kung meron kayong fear na nakaramdaman. Pero yun. Buwan salamat sa mga take mo. Ang dami kong na kuwang take away. Lalo na yung sinabi mo dun sa Horizon Hunters Gathering. Hindi ko kasi naisip yun. Naging selfish ako na ayoko mag-succeed dyan kasi baka pero napaisip ako dun sa sinabi mo. Okay. Sige. Thank you. Bye. Bye. The Gamesilog Show is fan-supported at patreon.com/thegamesilog-show. The following names are our current supporters and we are eternally grateful for your kindness, support, and generosity. Sans, Lance, Mark Divina Gracia, Yvette Sulivilla ng The Ara Ara Channel,
Kuya G, RD Casimiro, Big Chungus, Jacob Francisco, Animo R1 US, Mark Christian de la Cruz, Mark Gerald Dizon, Benson Santa Ana, Dora Malyari, Janine C, Hachiroku 20, Sales, Mar Valencia, Bay Ian ng Master RCB, Macy Tang Balyares ng Casual Gamer vs. The World, kay Kiko, Shalene Rivera, Edgy Weeb, Mark Paha, Ray Anthony Rivera, Ben, Dre, John Velasquez, Ronette Macalino, Teacher Isa, Christine Manuel, Albert John Gonzalez, Cornflake, Cliff, Naiko Neri, Lynn Matthew Abyong, TJ Balyares ng Backlog na naman Budolcast, Francis Lance Calapon, Batuts, Storm, and lastly, DNJ Magalon. Maraming salamat sa inyong suporta.